tubig, kuryente, backup wifi, the PC, mga ilaw, CCTV. Dapat alam mo yung mga gastos na kasama kapag nagtayo ka ng sarili mong office. Para naman sa actually nagpaplano na magtayo ng physical office, ano ba yung mga gastos para hindi ka mabigla on top of rental and kusa if you're in a corporate building? So on top of rent, you have interior design, number 1. Kung papa-interior design ka, that's included, fit out, or i-DIY mo, pwede rin yun, pero syempre ang bayad mo dun, oras mo. Number 2, furniture, appliances, and equipment like the PC, mga ilaw, CCTV, and fire, and yes, kailangan na yun, fire extinguishers or sprinklers kung medyo malaki yung office na kinuha mo. Hindi lang siya recommended, required na siya ng City Hall. CCTV required na rin. A working CCTV, hindi yung display lang. And in-inspect ka ng City Hall kapag nag-apply ka for a business permit. You also have to pay for ongoing utilities, subscription, wifi, tubig, kuryente, backup wifi. And for example, so office supplies, tissue, coffee, tea, kung ano pa isasama mo dun sa office. So, kahit maliit lang na office yan, ang dami niyang kalakip na gastos. So, para hindi ka mabigla as a business owner, dapat alam mo yung mga gastos na kasama kapag nagtayo ka ng sarili mong office. Kahit nasabihin mo may investors ka, may everything ka, kailangan aware ka pa din kung ano yung mga kasamang gastos when you open up a physical office. So again, I'm Izzy of Free Monday. If you want to learn more, please send us a message. Bye!